Nakatikim ka na ba ng lumot? Kasi sa China, ginagawang masarap na pagkain ang lumot mula sa ilog. Ganito nila pinoproseso. Pagkatapos anihin, inilalagay ang green algae sa malinis na tubig, hinahaluan ng kaunting asin, at ibinababad ng 1 oras para sumipsip ng lasa. Pagkatapos nito, huhugasan ito ng mabuti at pipiliin lang ang pinakamalambot na hibla. Tapos, dinidikdik ito gamit ang mortar at pesel hanggang maging pinong paste. Hahaluin ito sa tubig at i-filter sa pinong tela. Tapos dahan-dahang isinasa-layer at tinatapik sa mesa para unti-unting mamuo. Pag naayos na, ibibilad ito sa araw hanggang sa maging manipis na parang tuyong seaweed. At sa dulo, piniprito ito hanggang maging crispy, ginisa sa pampalasa, at boom, isang malutong, mabangong algae cake. Ito ang Yangwang U8 ng BYD, ang SUV na kayang harapin ang kahit anong hamon ng kalikasan. Mayroon itong 4 na independent motors kaya kayang umikot ng 360 degrees sa mismong pwesto, perfect para sa matitinding sitwasyon. At kung baha ang kalaban, kaya nitong lumutang habang nananatiling tuyo ang loob, parang submarine na SUV. Dagdag pa rito, puno ito ng high-tech at luxurious features, kaya hindi lang pang-emergency, pang-komportable rin. Mula kalsada hanggang ilog, handang-handa ang Yangwang U8 sa kahit anong hamon ng kalikasan. Sa tingin mo, bagay ba ito sa atin sa Pinas? Siguro naman pamilyar ka na sa mga ilaw na ito sa kalsada. Naging kontrobersyal pa nga dati dahil sa di umano'y sobrang mahal na pagkakabili nito. Pero alam mo ba kung paano ito gumagana? Ang tawag dito ay road stud at ginagamit ito para gabayan ang mga driver lalo na sa gabi o kapag maulan. May iba't ibang klase nito. Yung basic, na reflective lang at sinasalamin ang ilaw ng sasakyan. Pero yung mas advanced, may solar panel at LED light. Nagsi-charge ito sa araw at sa gabi, automatikong umiilaw. Malaki ang naitutulong nito sa kaligtasan sa kalsada, lalo na sa madidilim na bahagi ng daan. Ikaw, maniniwala ka ba na halos 10,000 ang presyo nito? Alam mo ba kung bakit semento ang nasa likod ng excavator at hindi bakal? Ang block na yan ay tinatawag na counterweight. Kapag bumubuhat ng mabigat ang makina, lumilipat ang bigat sa harap, kaya kailangan ng pantimbang sa likod para hindi ito tumagilid. Pero imbes na gumamit ng mahal na metal, semento na lang ang ginagamit, mas matipid pero epektibo pa rin. Sa mga lumang modelo, hindi ito basta-basta natatanggal. Kaya kung kailangang linisin o ayusin, binabasag talaga ang block para maalis ito. Sa mga bagong modelo naman, madali na lang itong ibaba. Ikaw, kailan mo nalaman na semento pala ang pabigat na yan?